Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Sa maganda at mapagpalang umaga po sa bawat isa, ako po si Jeffrey para sa CRC Chest, 13 Martyr City Daughter Church. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang Numbers 24 verse 23 to 24. Ngunit bago tayo magpatuloy, tayo dumako sa maikling panalangin. Ama naming banal at makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa araw-araw naming buhay. Salamat sa kalakasan at biyayang pinagkakaloob niyo sa amin. Salamat sa mga salita na nagmumula sa inyo na siya naming nagiging gabay upang tahakin ang tamang landas tungo sa iyo, Ama, at sa buhay na walang hanggan. Muli kami po ay nagpapasalamat sa iyo, Ama. Ang lahat ng aming dalangin ay tinataas namin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Ang title po natin tatalakayin ang Balaam 7th Oracle, The Judgments of the God of Israel. Sa Numbers 24 verse 23 to 24. Then he spoke his message, Alas, who can live when God does this? Ships will come from the shores of Cyprus. They will subdue Ashur and Eber, but they too will come to ruin. Sa Tagalog, nagpatuloy siya sa kanyang pahayag. Sinong maaaring mabuhay kapag ito'y sinagawa ng Diyos? Darating ang mga barko mula sa Kitim upang kanilang lusubin si Ashur at si Eber. Ngunit sa bandang huli sila'y malulupig din. Sa verse na ito ay nangungusap si Balaam kay Haring Balak at ipinararating niya rito ang nakikita niyang nakaambang panganib at ang nakakasindak at ang dakila at di matatawarang kapangyarihan at paghahari ng Diyos. Sa mga salita ni Balaam ay pinapahiwatig niya na nakikita niyang nalalapit na kapamakan at nang di maiwasang paghatol ng Diyos, kung saan ay nakikita niya na pag ito ay naganap na ay walang sino mang makakatagal o makakaligtas dito. Napropesiyan ni Balaam ang mga barko nagmumula sa Kitim na kung saan ay may mga malalakas at makapangyarihan mandirigma na siyang magiging banta sa pagsakop at pagsalakay sa mga karatig bayan gaya ng Ashur at Eber, na kung saan ang Ashur at ang tanyag bilang pangunahing puwersa sa sinaunang imperyo sa panahong iyon at ang Eber ay tumutukoy sa mga Hebreo at salinlahin nito. Ang pagdating ng mga barko mula sa Kitim ang siyang magdudulot ng panganib, karahasan o paghihirap sa kanila na siyang magiging dahilan sa kanilang tuluyan at lubusang pagkawasak at pagbagsak. Tunay nga na dakila at di matatawaran ng kapangyarihan at paghahari ng Diyos. Dito ay pinapaalala sa atin na ang plano at pagkilos ng Diyos ay hindi kayang mabatid o makontrol ng tao at ang kanya pa rin mga nais o plano ang siyang mananaig. Dito ay pinapakita that God is the ultimate ruler and has the authority over all things at hindi ito may kukumpara o may papantay sa lakas at kakayahan ng tao. Pinapakita din dito ang tiyak na katuparan ng plano ng Diyos at ang karampatang parusa ng paghatol laban sa mga hindi sumusunod sa kanyang kalooban. Binibigyan din dito ang pagpapatunay sa pangyarihan, kadakilaan at patnubay ng Diyos sa lahat ng kanyang mga likha at kalagahan ng pagsunod sa kanyang kalooban. Sabi nga sa Colossians 1 verse 16, For in Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things have been created through Him and for Him. At sa panahon natin ngayon, o maging sa kahit anong panahon, ang kabutihan at ang kadakilaan at ang katapatan ng ating Panginoon ay laging nandyan at mananatili sa kanyang mga anak. Patuloy lamang tayong manalig at manampalataya sa ating Panginoon. Sabi sa Psalm 36 verse 5, ang iyong kagandahang loob o Panginoon ay nasa mga langit at ang iyong pagtatapat ay umabot hanggang sa langit. Ipinapakita lamang ng Diyos na ang kanyang pagmamahal at katapatan ay hindi masusukat. Sa Corinthians 1 verse 9, ang Diyos ay tapat. Sa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama ng kanyang anak na si Jesucristo na Panginoon natin. Salamat sa salita ng Diyos. Tayo po ay dumako sa pagtatapos sa panalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa mga aral at salita na aming napakinggan sa araw na ito na nagmumula sa inyo. Tunay na kayo ang lumikha sa lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa. Kayo rin ang may kontrol at karapatan. Ano man ang nais niyo mangyari sapagkat kayo ay makapangyarihan. Ang aming buhay ay marapat lamang na iaalay sa inyo at kayo ay papurihan. Sa bawat aspeto ng aming buhay, kayo ay laging nandyan na umaalalay at laging nagpapaalala na mabuhay. Lagi kami sa kalooban mo. Maraming salamat muli, Panginoon, sa iyong biyaya at kalakasan na patuloy niyo ibinibigay sa bawat isa sa amin. Ang lahat ng samagdalangan na ito ay tinataas namin sa nag-iisa at bukod tanging tagapagligtas na inyong anak na si Jesus.
Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po natin pagnilayan sa salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kami samahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malayan niyo pong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayo lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga.